Makikisama ka para ikaw ang maka-impluwensya, hindi para sila ang umimpluwensya sa'yo. Meron kasing mga tao nakakagawa ng masama dahil hindi nila alam. Pero pagka ang mga tao alam naman nilang masama, gagawin pa nila, delikado kang sumama ron. Pero yung mga tao naliligaw, kagaya ng mga Hudyo, mga Grego, sabi ni Pablo, nakisama ako sa mahihina, sa mga walang kautusan, nakisama ako. Sa layuning sila ang mahikayat ni Pablo, hindi sila ang maka-impluwensya kay Pablo para gumawa ng masama. Yun ang salita ng Diyos. At yun ang sinabi rin ni Kristo. Sinusugo ko kayo sa gitna ng mga lobo, sabi ng Panginoong Hesus. Ang mga Kristiyano, pwede tayong pumagitna sa gitna ng mga lobo. Sinusugo ko kayo gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at magpakatimtiman gaya ng mga kalapati. Ang isang Kristiyano, pwede mong ihalo yan sa mga lasenggo, di siya maglalasing. Pwede mo siyang ihalo sa mga magnanakaw, pero yung magnanakaw, tuturuan niya ng umalis sa pagnanakaw. Hindi pati siya makikipagnakaw na. Ang isang tunay na Kristiyano, pwedeng sumama sa mga sugarol, pero hindi para magsugal, kundi para yung mga sugarol maliwanagan ang kaisipan na walang nagagawang mabuti ang sugal, lagi kang talo dyan. Nagiging bisyo yan na kuminsan pati yung papakain sa asawa at mga anak isinusugal pa. Kaya yun ang punto ng salita ng Diyos. Makikisama ka para ikaw ang maka-impluwensya, hindi para sila ang umimpluwensya sa'yo. Kung talagang ang magiging makakasama mo, puro talaga plastic, mga masasama, puro mga mali ang ginagawa, umiwas ka na muna. Bayaan mo na sabihin ka suplado, okay lang yun. Pero kung nakikita mo ang mga tao, pwede mong mahikayat. Ako kasi ganun ang nangyari sa buhay ko Nung araw, nangangaral ako, 19 anyos lang ako Yung mga napangaralan ko, marami mga kabataan, mga dalaga, mga binata. Ngayon may mga asawa na, may mga apo na, naakay sila sa salita ng Diyos. Napabuti sila. Karamihan nga, maganda na ang kabuhayan ngayon yung mga nakasama ko. Naturuan ko pa silang magnego-negosyo para kumita ng maayos na pagkita. Yun, nagagawa yun ng tao. Pagka nakikisama ka na may kasama kang Diyos sa buhay, i-guide ka ng Diyos sa iyong pakikisama. Hindi ka makakasama doon sa mga taong masasama. At ang magiging resulta nun, kapalaran yon para sa iyo. Sa Awit, Kapitulo 1, ganito ang ating mababasang salita ng Diyos sa versikulo 1. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni nauupuman sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan. Ang kaniyang dahon na may hindi malalanta at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. Pagka ikaw meron kang takot sa Diyos, kapalaran yun yung ang kautusan ng Diyos ang guide mo sa buhay. Hindi ka sumasama dun sa mga lasenggo, mga drug addict, hindi ka sumasama dun sa mga ganung barkada. Parang yung you'll never walk alone. Pagka ang layon mo makasunod sa Diyos, you will never walk alone. Kaya ko ito sinasabi, naranasan ko yan mula sa pagkabata. Alam ko, mayroong kapangyarihang sumama sa akin mula sa pagkabata. Nailigtas ako sa napakaraming panganib na sinuong ko sa pagiging mangangaral ng salita ng Diyos. Marami akong pinagdaan ng pag-uusig. I can say that
I did not walk alone. Merong kapangyarihang sumama sa akin para wag akong mapahamak na kagaya nung inaasahan ng aking mga kaaway.